Nananawagan tayo. Tulungan tayo. Magdala rito ng inumin, pagkain. Pag di sila nagpadala rito ng pagkain, pag nanalo tayo, isara natin sila. Isara yung, ano nang panibagong pangalan ng Jollibee at Chowking at McDo? Pag hindi tumulong ang Jollibee, hindi tumulong yung Chowking at saka McDo, isasara natin. Magtatayo tayo sa sarili natin. Jollibee McChow! Yung ulo kay Chowking! Yung ulo kay Chowking! Yung katawan kay Jollibee! Yung paa kay McDo! Wow! Ang pagkain doon, siomai with wings! Tumulong na kayo! Woo! Dito na tayo matulog! Walang uuwi! Walang uuwi! Bago matapos, may ikikwento ko sa inyo. Ito, totoong nangyari ito. Nandiyan si General Kita, sila Colonel Galang, General Romeo Pugis, General Garcia, Admiral Jose Suarez, mga kasama, may ikikwento ko sa inyo. Ngayon nyo lang maririnig ito. Kung paano tayo nakikipag... Hindi laban actually. Nakikipag-usap para manalo sa laban. Gusto nyo marinig yung kwento? Lahat ng kapulisan na nandito at nasa ibang lugar, nasa headquarter, majority ng kapulisan, kakampi natin! Maniwala kayo sa akin! Maniwala kayo sa akin! Kakampi natin yan! Bakit? Kabilang sa atin na itinuturing mamamayan ay mga pamilya nila. Kaibigan natin sila, kakampi natin sila. Kaya hindi sila makasigaw, nasa serbisyo eh. At sisigaw nang hindi nila maisigaw, tayo! Karamihan ng mga active AFP, karamihan, kakampi natin lahat. Maniwala kayo, ang kailangan lang nila makita para tumulong na sila sa atin, dumami tayo! Ama! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Ang umuwi ngayong gabi, ipagdarasal namin, pangungutin kayo! Mapanaginipan nyo sana si Martin Romantes! Mapanaginipan nyo si Sandy ko! Di ba bangungot yun? Malaking bangungot yun! Di nyo ba napapansin? Di nyo napapansin? Minsan sa panaginip nyo, lumalabas yun sila, yung mukha nila. Ama! Lahat yan! Lahat sila nakurakot! Pangalanan ninyo, pinatay ko na lahat yan sa panaginip ko! May sinaksak ako sa kalangala! Putang ina, dinukot ko yung puso! Binaksan ko yung tiyan! Putang ina, nagising ako, kinagat ko ng lamok! Putang ina, sabi ko sa lamok, putang ina ka, bayaran ka rin, bayaran ka! Putang ina, patay na sana lahat kung di ako nagising. Mahirap yun kung di ka nagising! Naghanap ako sa social media. Naghanap kami. Open overtime! Naghanap ako ng mga makukulang, magbabarang. Sabi ko, open overtime. Buka walang sumagot. Nabayaran rin. Bayad lahat! Bayad lahat! Seryoso tayo. Bayad! Tayo lang ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines. Yes! Gusto niyo narinig ang istorya? Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko, nasa 25 to 30 active generals from J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff, J1. Kompleto sila. Ganun tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Romy Pugis, General Pilisardo Simoy, General Kaloy Kita. Palakpakan natin, nandito si General Kita.
General Benigno Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Metran, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Romy Pukis sa buong Armed Forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Virgilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Letran. Ang sinabi ko po ganito, pakinggan niyong mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang taong bayan sa legislative branch, both upper and lower. Sa kanila, sinimot na nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary, nababayaran, wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat, pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, magkakabas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Huwag naman. Baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na bumaba na sa pwesto si BBM o supportahan, mag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganong napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nagupo sa Commander-in-Chief. Bakit laging sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakinggan ninyong mabuti para maintindihan nyo paano tayo manalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Smartmatic, ang nag-upo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief, ang nag-upo, taong bayan. Dapat ang sinusunod ng military, dahil ang nag-upo sa Commander-in-Chief, taong bayan, dapat ang sinusunod ng military, taong bayan! Tama! Dahil ang tinanumpa nila ganito, they swore to protect the people. Tama! And uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpan. May pinanumpan ba sila, nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the president? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nag-upo sa presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon? Nahuliin na lahat ng korap. Pwede! 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 Kahit ayaw kami! Pwede ba? Pwede! Pwede! Oh, lahat na nandito, gagawa tayo ng manifesto ha. Gagawin natin itong lugar na ito. Signature Raja Sulaiman. Sulaiman. Okay? Gagawin natin makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutosan natin ng armed forces na arestuin na lahat ng korap. Tama! Awo! Kasama si Marcos. Gusto nyo nakasama sa history? Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpaan ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ng Constitution. Ang krimen
ang krimen. Nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa. Kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime is happening before our very eyes. Tama. Hindi na kailangan ng ebidensya. Ay, tama. Alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo rin ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kaming nandito, kami na aaresto sa mga kurap. Tama! Tama! Arestuhin!